Ito, ayoko sana mag-resign at umalis ng Maynila eh. Rochelle? Ikaw ba si Rochelle yung nag-a-apply bilang nanny? Ako nga po. Kayo po ba si Ma'am Nilda? Ako nga. Halika, upo tayo. Sige po, Ma'am Nilda. Rochelle, buo ba sa loob mo na magtrabaho sa Visayas region? Nasa Pilipinas pa rin naman yon, pero ang sweldo ay parang sa abroad ka nagtatrabaho. Opo, wala namang problema sa akin kahit saan pa yon. At saka maganda naman ang offer niyo eh. Hindi naman siguro mahirap pakisamahan yung pamilya ng may sakit, diba? Naku, hindi. Sa katunayan, mabait sila at galante. 8 taong gulang ang bata na aalagaan mo. May mga gamot na ini-inject sa kanya. Kaya mo namang gawin yon. Ano po ba ang sakit ng bata? Bakit hindi nurse ang kinuha kung mayaman naman po pala yung pamilya nila? Alam mo naman na mapipili ang mga nurse ngayon. Gusto nila sa abroad. Doon mo na lang malalaman ang sakit ng bata kapag nandun ka na. Pero sinisiguro ko sa'yo na hindi yun nakakahawa. Personal kong kakilala yung magiging amo mo at wala akong masabi sa kabaitan nila. You have my word. Mabuti naman po kung ganon. At bilang pasasalamat nila sa tatanggap ng trabaho, may bonus ka agad na 20,000 pesos. Ano, tinatanggap mo ba ang alokong trabaho? Wala naman po ako nakikitang dahilan para tumanggi. Mabuti kung ganon, Rochelle. Huwag ka mag-alala at sasamahan naman kita papunta ron. Sa susunod na araw na ang flight natin papuntang Malabuyok. Rochelle, medyo matagal pa ang biyahe natin dito sa bus. Bakit hindi ka muna matulog? Okay lang po ako, Ma'am Nilda. Nakatulog na po ako sa eroplano kanina eh. At saka, nag-e-enjoy naman ako mag-sightseeing habang bumabiyahe. Maraming magagandang lugar dito. Mga bundok at kagubatan. At tahimik din ang lugar na to. Siguradong magugustuhan mong paninirahan mo dito. Kaya lang, totoo kaya na may mga nakakatakot na nilalang sa ganitong lugar? Yung tulad ng mga aswang, engkanto, mangkukulam, o mga malignos. Rochelle, 2025 na. Hindi na uso yung mga ganyan. Siguro narinig mo yung mga katatakutan na pinag-uusapan sa bus terminal kanina. Huwag ka maniwala sa mga yun. Narinig ko kasi yung tungkol daw sa parang vampira na sumisip-sip ng dugo ng tao sa pamamagitan lang ng anino nila. May mga nabiktima ng araw eh. At ang sabi ng matanda, yung nilalang na nambibiktima ay alaga ng mayayamang tao dahil nagbibigay ng swerte ang kakaibang nilalang na yun. Naniwala ka naman. Siyempre, nananakot lang yun. Kung pumapatay ang nilalang na sinasabi nila, ba't aalagaan ng tao? Kalimutan mo na yung mga narinig mo. Hindi yun totoo. Ay, ano ba tong nararamdaman ko? Paano kung totoo yung kwentong narinig ko kanina? Baka mapahamak ako rito, ah. Ay, wag ko na lang isipin. Ano man ang mangyari sa akin dito, kakayahanin ko para sa pamilya ko. Napakalayo naman pala talaga ng lugar na pupuntahan namin. Pagkababa ng bus, eto at nasa tricycle naman kami na sumundo sa amin. Halos kabukiran ang dinadaanan namin ah. At madilim ang kalsada. Iilan lang ang may poste ng ilaw. Rochelle, malapit na tayo. Pagod ka na ba? Hindi naman po. Okay lang ako, Ma'am Nilda. Yung mansyon na malapit sa bundok, doon tayo pupunta. Doon ka titira. Opo. Ay, kuya, anong pangalan mo? Ako si Goryo. Anak ng katiwala sa mansyon. Ako naman si Nilda. Kaibigan ko yung may-ari ng mansyon. Ito namang kasama ko, si Rochelle. Doon siya magtatrabaho sa mansyon. Kinagagala ko po kayong makilala. Ma'am Nilda, bakit kaya ang daming tao sa bandang unahan nitong kalsada? Parang may pinagkakaguluhan yung mga tao eh. Baka may aksidente o may nag-away. Ma'am Nilda, may taong nakabulagta. Ano kaya nangyari? Sumalaki na naman daw yung sigbin. Lagi nilang nabibiktima ng mga taga rito ang masamang nilalang na yun. Sigbin? Anong sigbin? At anong masamang nilalang ang ibig mo sabihin? Hindi nyo ba alam kung anong sigbin? Yung masamang espiritu na naghihintay ng mga biktima sa dilim. Parang maliit na hayop na pinaghalong aso at kambing. May mga mata na nagliliwanag sa dilim at may kakayahang magbago ng iba't ibang anyo. Tapos... Goryo naman! Huwag mo naman kaming tinatakot. Pagbutihin mo na lang pagmamaneho. Ikaw naman, Rochelle, huwag ka nagpapaniwala sa chismis.
Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Pakiramdam ko, may nakaadyang panganib sa akin. At yung lalaking nakabulagta sa kalsada. Paano kung totoong biktima siya ng sigbin? Paano kung mabiktima rin ako ng sigbin na yon? Nandito na tayo. Kita nyo naman kung gaano kalakas ang hatak ng tricycle ko, di ba? Ito ang mansyon ni Madam Imelda. Rochelle, ako nang bahalang maghakot ng mga gamit mo. Ma'am Nilda, pumasok ka na po sa mansyon. Nandoon si Nanay Lourdes. Sige. Rochelle, sumunod ka na sa akin. Opo, Ma'am Nilda. May kukunin lang ako sa gamit ko. Ang weird naman itong maleta ni Ma'am Nilda. May design na tusok-tusok na parang cactus. Pati magnanakaw, matatakot na hawakan to kasi mukhang totoong nakakatusok eh. Rochelle, kunin mo to. Itago mo sa bulsa mo yan. At huwag mong aalisin kahit anong mangyari, ha. Proteksyon mo yan. Ha? Proteksyon? Anong proteksyon? Proteksyon kanino? Proteksyon mo sa sigbin. Totoo ba talaga yung sigbin? Meron ba talaga dito noon at biktima ba niya talaga yung lalaking nadaanan nating nakahandusay sa kalye? Oo, totoo yun. Kaya lagi mong dadalhin ang ibinigay ko sa iyong proteksyon. Ginawa yun ni Tata Ekang, ang pinakamatanda at pinakamarunong na tao dito sa pulong mayaman. Nice to see you again. Rochelle, halika. Siya si Aling Lourdes, ang katiwala ni Madam Imelda dito sa mansyon. Magandang gabi po, Aling Lourdes. Natutuwa akong makilala ka. Rochelle, bakit? Anong problema at natigilan ka? May nakita po kong parang maliit na hayop na nagtatatakbo sa gilid ng mansyon galing sa talahiban. Pero pabaliktad siya kung tumakbo at mabilis. Lourdes, bakit dyan kayo sa labas nag-uusap? Papasukin mo na ang mga bagong dating para makakain na sila at makapagpahinga. Pumasok na kayo sa loob ng mansyon, Rochelle. Basta, lagi mong dadalhin ang proteksyon na binigay ko. Isuot mo, ililigtas ka niyan. Diyos ko, ano ba ito nararamdaman ko? Bakit hindi ako mapalagay sa lugar na to? Sobrang kinakabahan talaga ako. Ako si Imelda, ang may-ari ng mansyon na ito. Salamat, Rochelle, ha? Sa pagtanggap mo sa trabaho na alagaan ng anak kong si Santino. Salamat din po, Madam Imelda. Gagawin ko ang lahat para maalagaan mabuti ang anak niyo. May sakit si Santino. Meron siyang albinismo. Genetic disorder yon na kung saan bahagya o ganap nang nawala ng melanin ng balat, buhok at mga mata na nagre-resulta sa napakaputing balat, buhok at kulay ng mga mata. Kaya huwag kang magugulat kapag nakita mo ang itsura ng anak ko. Opo, ma'am. Naiintindihan ko po. Hindi naman life-threatening ang kondisyon ni Santino, pero habang buhay siya sa ganong kondisyon at kailangan ng mag-aalaga sa kanya, lalo na may kaugnayan sa pagkakalantad niya sa araw. Kaya nga, nandito kami sa liblib na lugar. Sensitibo siya sa UV radiation mula sa araw. Yan din ang dahilan kung bakit laging madilim dito sa amin. Opo, sinabi na rin po sa akin ni Aling Lourdes kung nasaan ang mga gamot ni Santino. Mabuti kung ganon. Halika, Rochelle. Heto ang kwarto ni Santino. Pasensya ka na at maaga siyang nakatulog. Bukas mo na siya makakausap. Silipin mo na lamang siya. Medyo madilim lang ang kwarto dahil gusto niyang laging madilim ang kwarto niya. Sige po. Ay, Diyos ko! Ano yung nakita ko sa loob ng kwarto ni Santino? Bakit, Rochelle? May problema ba? Ay, pasensya na po, Madam Imelda. May nakita kasi akong hayop sa ibabaw ng kama ni Santino eh. Pero agad na tumakbo at nagtago nung bumukas ang pinto. Rochelle, baka naman guni-guni mo lang yung nakita mo. Hayaan mo tatawagin ko si Lourdes para tignan kung ano yon. Ano kaya yung nakita ko? Parang ganun din yung hayop na nakita ko kanina sa labas eh. Anong hayop ba yun? Baka yun na yung tinatawag nilang sigbin.
Aling Lourdes. Pasensya na po Naabala ka pa dahil sa kung ano-anong nakikita ko. Wala yon, Rochelle. Tama lang din na sabihin mo sa amin kung may kakaiba kang nararamdaman dito. O mas mabuti kung sa akin mo na lang sasabihin. Opo, Aling Lourdes. Hindi lang kasi maalis sa isip ko yung tungkol sa sigbin na umatake dito sa lugar niyo eh. Totoo po ba yung sigbin? Totoo ang sigbin, Rochelle. Sinasabi ko ito hindi para takutin ka, kundi para pag-ingatin. O siya, magpahinga ka na ha. Ito ang kwartong tutuluyan mo habang nandito ka. Kausap lang ni Madam Imelda si Nilda. Matutulog na rin siya pagkatapos nilang mag-usap. Sige po, Aling Lourdes. Ano po kaya yung amoy na yun? Parang malanse. Sandali lang po at bubuksan ko yung bintana Huwag, Rochelle! Ano man na makita o maamoy mo, o kahit mainitan ka man, huwag mong bubuksan ang bintana, lalo na kung gabi dahil... Bakit hindi ko pwedeng buksan ang bintana? Ano po ang mangyayari? Saka na lang tayo mag-usap, Rochelle. Tumunog ang bell. Tinatawag ako ni Madam Imelda. Matulog ka na. Lalo lang ako nag-isip dahil sa sinabi ni Aling Lourdes na totoo ang sigbin. Maisip ko palang na pumapatayo ng tao, natatakot na ako eh. At bakit ba kasi bawal buksan yung bintana? Para dun kaya yung ibinibigay sa akin ni Goryo ang protection daw? Teka, nasa na nga ba yun? Ito, nandito yung maliit na supot na tela. Ano kayang laman nito? Ito, bubuksan ko na. Ha? Asin ba to? Asin. Pinatuyong bawang. At kung ano-anong diniktik na dahon. Sigurado bang maipagtatanggol ako nito? Rochelle, gising ka pa ba? Papasukin mo ako at may ibibigay ako sa'yo. Si Ma'am Nilda. Teka nga't maitago na ang protection na to. Sandali lang po, Ma'am Nilda. Bubuksan ko na po ang pinto. Sige po, pasok po kayo, Ma'am Nilda. Mabutit gising ka pa. Heto, pinapabigay ni Madam Imelda. Pera ang nasa sobrang yan. Nakasil pa yan. Allowance mo lang yan ha, hindi sweldo. Dinagdagan na raw niya yan para sa pamilya mo. Napakabait na talaga, no? Mayaman. Naku, thank you, Ma'am Nilda. Napakalaking tulong nito sa pamilya ko. Hayaan niyo po at pagbubutihan ko ang pagtatrabaho dito. Ay, babalik na rin ako agad sa Maynila bukas. Marami pa akong ibang racket na kailangang asikasuhin eh. Sandali maninigarilyo lang ako. Sige po. Bubuksan ko yung bintana para di ka mausukan. Naku, Ma'am Nilda. Bili ni Aling Lourdes na huwag bubuksan ang bintana lalo na kung gabi dahil totoo daw yung sigbin kaya delikado. Ano? Naku, Rochelle! Kalokohan yan. Panakot lang nila yan. Umalis ka sa pagkakaharang dyan sa bintana at bubuksan ko yan. Naku. Ayan o! Ang sarap ng simoy ng hangin, ang lamig. O dito ko ibubuga ang usok. O magkwentuhan naman tayo habang nakaupo ako sa pasamano nitong bintana at... Ma'am Nilda! Naku! Nahulog si Ma'am Nilda! Pero nasan yung katawan niya? Bakit di ko makita yung katawan niya? Rochelle, tingin mo okay lang si Nilda? Baka nabalian siya ng buto at kailangan dalhin sa ospital. Okay na po yung first aid na ginawa natin sa kanya. Mukha namang hindi siya nabalian sa pagkakahulog niya eh. Nasaktan lang talaga siya at nagpagulong-gulong ang katawan niya kaya hindi ko kaagad siya nakita nung sumilip ako sa bintana. Mga gasgas at parang kalmot lang sa braso ang meron siya. Hayaan na lang natin siyang magpahinga. Malalim na ang gabi. Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog. Mabuti na lang at hindi narinig ni Madam Imelda ang sigaw ni Nilda kanina. Basta tandaan mo, Rochelle, huwag kayong magbubukas ng bintana. Ganoon din ang pinto papalabas ng mansyon. Takaw aksidente. Takaw aksidente? Sige po, Aling Lourdes. Babalik na rin ako sa kwarto ko. Ang daming nangyari ngayong gabi Makabalik na nga sa kwarto at... Ay! Ma'am Nilda, gising ka na pala? Oo. Umalis na ba si Lourdes, Rochelle? Umalis na ba siya? Opo, bakit po?
Anong nangyayari? Bakit ka bumangon at nag-iimpake? Kunin mo na mga gamit mo, Rochelle. Aalis na tayo ngayon. Hindi na tayo magpapaalam. Tatangayin natin ang ibinigay nilang pera. Ha? Bakit? Totoo ang sigbin. Totoo ang malalim mo ng nilalang na yun. Nakita ko siya kanina. Nakita mo tumakalbot sa braso ko. Sigbin ang humatak sa akin kaya ako nahulog. Diyos ko, hinatak niya ako kaya ako gumulong-gulong. Papatayin niya tayo. Pero Ma'am Nilda, gabing-gabi na. Delikado sa labas. Baka... Kung ayaw mo, maiwan ka na rito. Bahala ka. Basta ako, ayoko rito. Totoo ang sigbin. Totoo ang halimaw na yun. Hindi ako magtatagal dito. Hindi ko hihintayin ang katapusan ko rito. Teka, sandali lang, Ma'am Nilda. Sandali! Saan ka pupunta? Delikado! Diyos ko, iligtas niyo po si Ma'am Nilda. May halimaw dito. Madilim kanina pero alam ko kung anong nakita ko. At alam ko kung anong nagtangkang pumatay sa akin. Kung ayaw sumama sa akin ni Rochelle, bahala siya sa buhay niya. Pumunta ako rito dahil alam ko makakakuha ako ng mabilisang pera. Pero hindi ko naman akalaing may sigbin pala talaga rito. Gusto ko pang mabuhay at ayoko mamatay sa lugar na to. Pupunta na lang ako sa ibaba ng bundok. Naroon ang bahay ni Gregorio. Magpapahatid ako agad sa terminal ng bus. Nilda, saan ka pupunta sa ganitong disoras ng gabi? Alam mo bang mapanganib sa labas? May mga mababangis na hayop dito. Bakit hindi ka na lang magpalipas ng gabi? Madam Imelda! Bumalik ka na sa mansyon at magpahinga sa kwarto mo. Diyos ko, nahuli pa niya akong paalis. Makabawiin pa niya yung perang binigay niya sa akin kanina. Kasi Madam Imelda, may emergency ako sa Maynila. Kailangan kong umalis agad. Huwag ka mag-alala. Ihahatid naman ako ni Gregorio sa bus station at may mga taong susundo sa akin ngayon. Oo, tama. Ganun na nga. Ganun ba? O sige, mag-iingat ka, Nilda. Salamat sa pagpunta mo rito at sa pagdadala kay Rochelle bilang tagapag-alaga ng anak ko. Ako na ang bahala sa kanya. Madilim na, Nilda. Liwanag ng buwan na lamang ang magiging gabay mo. Mag-iingat ka. Opo, madam. Salamat. Una na po ako. Mas delikado pag nanatili ako rito. Si Madam Imelda, may alaga siyang sigbin dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng swerte kaya mas yumayaman pa siya. Kampun siya ng kasabaan. Kailangan makalayo na ako rito. Tatakbo na ako. Nakakatakot dito sa may mga talahiban. Ano yun? May tao ba dyan? Ano yung mabahong amoy na yun? Amoy na bubulok at... Diyos ko! Sigbin! Hinahabol ako ng sigbin! Tatay Kang! Tatay Kang! Buksan niyo po ang pinto! Gregorio, bakit humahangos ka? At bakit ka ba namumutla? Tatay Kang, ang sigbin! Umatake na naman siya kagabi! Tama kasi sinabi mo na nakapang biktima na naman to. Sabi mo kagabi, naamoy mong amoy dugo ang hangin. Habang may mga hindi nag-iingat, may mabibiktima ang sigbin. Lagi lang itong nag-aabang ng bibiktimahin sa kadiliman. Sino ang nabiktima? Yung isa sa mga dayong na biktima. Nakita siya ng isang trabahador ni Madam Imelda sa gawing pababa ng bundok. Putlang-putla ang katawan nito at natutuyot. Parang naubusan ng dugo sa katawan tulad na nangyari din sa iba pa nitong mga biktima. Gawayan ng sigbin. Kaya nitong higupin ang dugo ng kanyang biktima sa pamamagitan ng anino lamang nito. Nagtatago sa dilim ang sigbin at naghahabang ng pagkakataong umatake. Ang mga sigbin daw ay alaga ng mga aswang. Gregorio, narito ka lang pala. Halika, tulungan mo kaming... Nay! Si Ma'am Nilda! Nakita siyang wala ng buhay sa may maisan sa gawing pababa ng bundok at... Alam ko, Gregorio. Kaya nga tayo pupunta roon para ilibing siya. At bilin ni Madam Imelda, wag na wag mo itong sasabihin kay Rochelle. Ano? Na naman? Pero... Bakit ba pinagtatakpan ni Madam Imelda ang masamang ginagawa ng sigbin?
Naku, totoo bang may alaga siyang ganun sa mansyon? At bakit ka pumapayag, Nay? Alam mo naman kung bakit, hindi ba? Dahil lupain ito ni Madam Imelda. Ang buong pulong mayaman ay kanya. Kapag sinuway natin siya, mawawalan tayo ng matitirahan. At mga nganib ang mga buhay natin. Hindi lang tayo, lahat ng mga taga rito. Mga nganib dahil sa Sigbin, ganun ba, Nay? Goryo, sundin mo ang nanay mo. Hindi pa ito ang tamang panahon para gapiin ang Sigbin. Hindi pa ngayon. Pero malapit na. Malapit na malapit na. Lagi pala talagang madilim sa mansyon na to. Akala ko tuloy gabi pa. Nalay tuloy ako ng gising. Ay, nakakahiya. Ang laki ng mga kurtina dito sa mansyon. Talagang pinasadya para mablock ang sinag ng araw para kay Santino. Kumusta naman kaya si Ma'am Nilda? Nakabalik na kaya siya sa Maynila? Grabe yung takot niya kagabi, ha? Kahit ako naman, sobrang natakot sa nangyari sa kanya. Rochelle, gising ka na pala. Hindi na kita kinatok kanina para sumabay sa almusal. Sabi ni Madam Imelda, hayaan ka namin magpahinga dahil pagod ka sa biyahe. Kumain ka na. Makikilala mo na rin ngayon si Santino. Naroon siya sa kusina. Sige po, Aling Lourdes. Gusto ko rin siya makilala at makausap na eh. Aling Lourdes, umalis ng alanganing oras kagabi si Ma'am Nilda eh. Nakauwi kaya siya ng maayos? Si Nilda. Oo, naipahatid siya sa terminal. Ayos naman siya. Baka ngayon pabalik na siya ng Maynila. Kinabahan at natakot din kasi ako sa reaksyon niya, lalo na sinabi niyang nakakita siya ng sigbin at balak siya. Alam mo, baka nagbibiro lang si Nilda, Rochelle. Halika, yung batang nasa long table. Siya si Santino. Lapitan mo na siya. Rochelle, bakit parang natigilan ka? May hayop na maitim na nagtatatakbo galing sa likuran ni Santino. Pagtapat nito sa konting liwanag, nakita ko ang itsura nito. Nakatupi ang ulo nito sa pagitan ng mga paa at tumatakbo ng paatras. Nakakatakot. Rochelle, okay ka lang ba? Rochelle! Bakit? Anong problema? Masama bang pakiramdam ni Rochelle? Hindi po. Ayos lang po ako. Nagutom lang po siguro ako. Kumain ka na. Ako naman ay pupunta muna sa bayan at may aasikasuhin lang. Santino, halika. Gusto kong ipakilala sa iyo ang bago mong ate, si Rochelle. Siya ang mag-aalaga sa iyo. Kausapin mo siya. Hello, ako si Santino, 7 years old. Ikaw ba si Emily? Gusto kong makasama uli si Emily at makipaglaro sa kanya. Emily? Hindi. Ako si Rochelle. Pero kahit hindi ako si Emily, maglalaro din tayo, Santino. Kahit na anong laro ang gusto mo. Sige, gusto ko kasama rin natin si Emily kaso ayaw siyang kalaro ni Jinda. Sino ba si Emily at si Jinda, Santino? Nakahain na ang pagkain mo, Rochelle. Kumain ka na muna at masamang pinaghihintay ang pagkain. Tama. Mamaya na kayo magkwentuhan. Santino, halika. Sasamahan na kita pabalik sa kwarto mo habang kumakain si Rochelle. Mabait na bata si Santino. Ang dali lang niyang alagaan. Yun nga lang, dahil sensitive ang malakulay papel niyang balat, madali itong mangatit, magkasugat. Kakaiba rin ang kulay ng kanyang buhok at mga mata. At dahil dun, hindi lahat ng mga bata ay mauunawaan ang sitwasyon niya. Emily, yung bola ko, gumulong na naman sa may kama. Pwede mo bang kunin? Oo naman, sandali lang ha. Pero Santino, Rochelle ang pangalan ko, hindi Emily. Sino ba si Emily at si Jinda? Nasaan sila? May butas na yata yung bolang to. Parang impis na at ano ba tong likido sa bolang to? Bakit amoy malansa at... Dugo! Teka! Santino! Nasaan siya? Bakit bigla siya nawala? Santino? Santino, ikaw ba yung tumatakbo? Sandali lang!
Madilim pa naman sa gawing pinasukan niya. Sundan ko na nga siya at baka mapano pa siya. Santino? Nandito ka ba? Magpakita ka na sa akin at... Aray ko, Diyos ko. May butas pala sa kwartong yun. Nalaglag tuloy ako dito sa... Nasa na ba ako? Ba't ang baho dito? At ang lansa ng amoy? Emily, nalaglag ka? Lagot ka. Nandyan na si Jinda. Bye-bye, Emily. Bye-bye. Ha? Santino? Ano sinabi mo? Hoy! Bumalik ka rito! Nasaan ako? Nasaan ako, Santino? Nasaan ba ako? Basement ba to? Teka, maleta ni Ma'am Nilda to ah. Tandang-tanda ko tong weirdong design ng maleta niya. Bakit nandito to? Akala ko ba nakauwi na siya? Diyos ko, baka nabiktima ng sigbin si Ma'am Nilda. At baka dito naglungga ang sigbin kaya amoy bulok at malansa dito. Totoo ang sigbin. Delikado ang buhay ko rito. Ano gagawin ko? Diyos ko, tulungan niyo! Tulungan niyo ako! Tulong! Ano yung tunog na yun? Diyos ko, ano ba to? Ako to, siguro yun. Huwag kang maingay. Bawal na maingay dito kaya tinakpan kong bibig mo. Diyos ko, Goryo. Nakikita ko na yung maliit na hayop. Parang gusto niyang lumapit dito. Parang nakikita niya tayo pero hindi siya makalapit. Hindi niya tayo malalapitan hanggat dala mo ang pangontra na bigay ko. Halika, dito tayo. May maliit na labasan dito na ginawa ko dahil inaabangan ko talagang sigbin. Halika na! Oo, sige. Umalis na tayo dito. Rochelle, kumalma ka muna. Ligtas ka na dito sa bahay namin. Eto, uminom ka muna ng tubig. Salamat, Goryo. Nanginginig pa rin ako sa takot hanggang ngayon. Si Ma'am Nilda, ano nangyari sa kanya? Pinatay ba siya ng sigbin? Ako na ba ang kasunod na papatay? Huwag kang umiyak, Rochelle. Alam kong natatakot ka pero buhay ka pa naman ngayon. Gordio, ang takot ni Rochelle ay hindi basta maaalis. Lalo na at nasa paligid pa rin ng sigbin. Paano ba nagkaroon ng sigbin dito sa lugar nyo? Hindi ba pwedeng magtulungan ng mga taga rito para mahuli ang sigbin na yon? Marami na siyang nabibiktima eh. Ang totoo, Rochelle, nakikitira lang kami sa lugar na ito. Ang buong lugar ng Pulong Mayaman ay pag-aari ni Ma'am Imelda. Sinabihan nila kami dati na may mala sa lugar na ito kaya kung ayaw naming malasin, umalis na kami. Bakit di kayo umalis? Wala kaming malilipatan. Ganon din ang iba pang nakatira sa lugar na ito. Nag-iingat na lang kami sa lagim na dulot ng sigbin. Ibig sabihin, doon nakatira sa mansyon ni Ma'am Imelda ang sigbin? Naghihintay lang ako ng kamatayan ko. Tulad ni Ma'am Nilda at ni Emily. Sino nga ba si Emily, Goryo? Lagi siyang binabanggit sa akin ni Santino eh. Siya ang nag-aalaga kay Santino noon. At bigla na lang din siyang nawala. Ano? Goryo, malapit nang tumilim. Ang mabuti pa, ihatid mo na siya sa mansyon. Mas mabuting maiwasan natin na magduda si Imelda na may alam siya para di manganib ang kanyang buhay. Tulog na ba si Santino? Pabalik na si Madam Imelda. Tulog na po siya, Aling Lourdes. Napagod siguro siya sa kadodrawing kanina. Naawa ako sa kanya. Hindi dahil may sakit siya, kundi dahil bilanggo siya ng mapanganib na lugar na to. Tingnan niyo, ikinuhit niya ang sigbin. Isang nakakatakot na nilalang na kasama natin dito sa mansyon. Ngayong may alam ka na, Rochelle, dapat mas maintindihan mo na hindi tayo basta makakaalis dito. Tingin mo ba, papayag si Madam Imelda na umalis ka ng ganun-ganun lang? Pag naghintay ba ako, magiging ligtas ako, Aling Lourdes? Hindi naman, di ba? Tulad ng ibang tagapag-alaga ni Santino na bigla na lang ding nawala. Rochelle, maniwala ka sa akin. Magiging mas ligtas tayo dito habang hindi pa napapatay ang sigbin. Si Emily,
Iba siya. Nandito pa sana siya kung hindi lang siya naging pabaya at sakim. Bakit? Ano po bang ginawa ni Emily? Mukhang malapit na malapit siya kay Santino ah. Naging malapit siya sa amin, pati sa mag-ina. Pero pinagtangkaan niyang ipakidnap ang bata. Hindi siya naniniwala sa sigbin, kaya hindi niya inaasahan na ito ang tatapos sa kanya, pati sa 3 kidnappers na kasabwat niya. Diyos ko! Kung gusto mong maging ligtas, Rochelle, at makabalik ka pa sa pamilya mo, magbulag-bulagan ka muna sa mga makikita at maririnig mo. Sinisiguro ko sa'yo, may katapusan din ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano ko napaglalabanan ng takot ko. Pero ito at halos 3 buwan na akong naninilbihan kay Madam Imelda. Tama si Aling Lourdes na sumunod lang ako sa Agos. Gusto kong maging ligtas ako hanggang sa makauwi ako sa pamilya ko. Mabait naman si Madam Imelda. Tuwing sasahod ako, siya mismo ang sumasama sa akin sa bayan para magpadala sa pamilya ko. At tinadagdagan pa niya yun. Hinahayaan din niya makausap ko si nanay. Diyos ko, nandito na naman sa malapit ang sigbin. Hindi na talaga ako masasanay sa kanya. Lagi akong kinikilabutan pag naririnig ko ang ingay niya. Emily, bakit ayaw mong buksan ang pinto ng kwarto? Gustong pumasok ni Ginda. Ayaw mo ba talaga siyang makalaro? Santino, di ba sinabi ko sa'yo, Rochelle ang pangalan ko? Ate Rochelle ang itatawag mo sa akin, ha? Tapos, pag nagbabasa tayo ng stories tulad ngayon, hindi natin dapat papasukin si Ginda. Okay ba yun sa'yo? Lumalakas ang pagkalmot ng sigbin sa pinto. Gusto niya yata kaming pasukin dito. Diyos ko, tulungan mo kami. Hala, nagagalit na yata si Ginda. Papasukin mo na siya ngayon! Papasukin mo na siya! Santino, hindi pwede. Hindi dapat nagpupunta si Ginda dito. Baka makasama sa'yo. Ay, ang bell ni Madam Imelda. Salamat naman at narinig ko na ang bell. Sabi ni Aling Lourdes, ito raw ang pantawag ni Madam Imelda sa sigbin. Ibig sabihin, pinababalik niya ito sa kulungan para pakainin. At katak-katakang sumusunod ang sigbin. Nandito na ako sa basement. Nasa bungad pa lamang ako na amoy ko ng malansa at mabahong amoy. Tama si Goryo. Dito inaalagaan ni Madam Imelda ang sigbin. May dugo ang pinapakain ni Madam Imelda sa sigbin. Kaya palang lansa at ang baho ng amoy dito. Sige lang, Ginda. Kumain ka lang ng kumain. Magpakabusog ka at palaging maglibang. Alam mo namang hindi kita pababayaan. Basta papalapitin mo rin ang swerte sa mga negosyo ko, ha? Alam mo bang sobrang lakas na ng sugalan ko ngayon? Hindi katulad nung ang asawa ko pang nagpapatakbo nito. Ayaw niya kasi mag-alaga ng sigbin. Kaya hindi niya naranasan ang swertehin kagaya ko. Kaya kailangan pa niyang mamatay bago kita maiuwi dito. Kaya Ginda, mahal kong sigbin, magpakabusog ka at patuloy mo akong payamanin. Diyos ko, nabitiwan ko yung proteksyong bigay sa akin ni Mang Goryo. Kailangan kong makuha ulit yun. At saka ako aalis dahil baka mahuli pa ako ni Madam dito. Sino yan? May tao ba dyan? Lourdes? Ginda, mahal kong alaga. Iiwanan mo na kita, ha? Mukhang may dagang nanunubok na kailangang iligpit. Madam Imelda, gusto niyo raw po akong makausap? Oo, Lourdes. Itatanong ko kung kamusta yung kalat nung isang araw. Yung nakitang tao dun sa tabing ilog. May mga nagreklamo ba? Takot na takot yung pamilya ng biktima dahil sa sigbin, lalo na't may nakasaksi. Pero dahil binigyan niyo sila ng lupain, hindi na sila magrereklamo. Mabuti at nakapag-isip sila ng tama. At kanino sila magsusumbong? Kay Mayor? Bayad ko si Mayor at lahat ng mga pulis sa lugar na to. Walang makapipigil sa akin, lalo na ang isang maliit na daga. Maliit na daga? Ano pong ibig niyong sabihin, Madam Imelda?
Si Rochelle, mukhang marami na siyang nalalaman. Alam mong ayoko ng isang alaga na nagbabalak kagatin ng taong nagpapakain sa kanya. Kaya gusto kong gawin mong aksidente lang ang lahat, sa paraang pakikinabangan siya ng sigbin ko. Pero Madam Imelda, matagal na po rito sa atin si Rochelle at alagang-alaga niya si Santino. Napagaling pa nga niya ang mga sugat sa balat ng bata. Natuturuan pa niya sa pag-aaral. Hindi po ba wala nang gustong mag-tutor kay Santino dahil sa takot nila sa sigbin? Hindi ko pa rin siya gusto. At anumang oras, pwede ko naman siyang palitan ng ibang tagapag-alaga. Pera lang ang katapat, Lourdes. Kaya wala ng pero-pero. Sundin mo ang gusto ko kung gusto mo ng kapayapaan ng buong pamilya mo. Naiintindihan mo ba? Goryo, bakit narito ang nanay Lourdes mo? May kailangan ba siya? Nararamdaman ko na nag-aalala siya. Opo, Tata Ekang. Natutulog ka po kanina kaya hindi ka na ginising ni nanay. May malaking problema tayo. Si Rochelle po kasi gusto na siyang dispatchahin ni Madam Imelda. Kung hindi susunod si nanay, buhay naman natin ang mga nganib. Kaya, Tata Ekang, kung may balak talaga tayong pigilan ng sigbin at talunin ito, ngayon na ang araw na yun. Kaibigan ko si Rochelle. Ayoko mapahamak siya. Naiintindihan kita, Goryo. 5 taon na ang nakakaraan nung pinagsisihan ko ang pagkakataong tulad nito. Hindi ako naniwala agad sa tatay mo na kaya naming tapusin ang kasamaan ng sigbin. Natuwag ako kaya napahamak ang tatay mo. Hindi na mangyayari yun ngayon. Anong gagawin ko, Tata Ekang? Ihanda mo ang mga halamang gamot na gagawin nating sandata sa pagtapos sa kasamaan ng sigbin. Pati na mga banal na kagamitan na may bendisyon ng ating kura paroko. Haharapin natin ang sigbin ngayon. Opo, Tata Ekang. Ihanda ko rin ang patibong na ginawa natin sa may maisan. Sana hindi mapahamak si Rochelle bago natin maisagawa ang mga plano. Ano ba naman to? Kung kailan gabi na, tsaka naman may ipapakuha sa sasakyan ni Madam Imelda. Wala kasi si Aling Lourdes eh. At gamot naman ni Santino mga kukunin ko. Nasaan kaya yung mga gamot? Ang alam ko, nandito lang ang kahon sa may gilid ng sasakyan eh, pero wala. Baka naipasok na ni Aling Lourdes kanina. Tatanungin ko na lang siya mamaya. Makapasok na nga sa loob ng mansyon. Kainis tong dala kong flashlight, parang mauubusan pa ng baterya. Sino yan? Huh? May naamoy akong malansa at amoy bulok. Diyos ko, nandito yung sigbin. Aatakihin niya ako kung hindi ako makakabalik agad sa mansyon. Bibilisan ko ng paglalakad. Kailangan kong pumasok sa loob ng mansyon. Pero bakit ayaw bumukas ng pinto? Bakit nakasara yung pinto? Diyos ko! Tao po! Tao po! Papasukin niyo ako! Aling Lourdes! Mami Imelda! Buksan niyo yung pinto! Madam Imelda! Aling Lourdes! Buksan niyo yung pinto! Buksan niyo! Pakiusap! Tulong! Ngayon pa umulan! Lalo nila akong hindi maririnig! Buksan niyo yung pinto! Mami Imelda! Aling Lourdes! Santino! Santino! Tulungan mo ako! Santino! Diyos ko! Yung sigbin! Nandito na yung sigbin! Mukhang galit siya! Umiilaw ang mga mata niya at tumutulo ang laway! Sigbin, hindi ka makakalapit sa akin dahil may protection ako! Teka, naiwan ko yata sa kwarto yung protection ko! Anong gagawin ko? Tulong! Huwag ka lumapit sa akin! Huwag! Santino, anong ginagawa mo? Bakit ayaw mong kumain? Kumain ka na. Kapag lumamig ang pagkain, hindi na yan masarap. Wala na magluluto kasi umalis na si Lourdes. Mama, hihintayin ko po bumalik si Ate Rochelle. Sabay-sabay po tayong kumain. Huwag mo nang hintayin si Rochelle. Umuwi na siya sa Maynila. Hinatid siya ni Lourdes. Naiintindihan mo ba?
Iniwan ka na niya tulad ng ginawa sa'yo ni Emily. Hindi po! Sabi ni Ate Rochelle, hindi niya ako iiwan kahit anong mangyari. Isasama niya po ako sa bahay nila pag gumaling na po ako. Pag pwede na ako lumabas sa araw. Hindi na mangyayari yon. Umalis na nga si Rochelle. Ayaw na niya rito, anak. Gusto na niyang umuwi sa pamilya niya. Pero sabi po niya, pamilya niya ako eh. Bakit niya ako iiwan? Alam ko hindi niya ako iiwan. Buksan niyo yung pinto! Madam Imelda! Aling Lourdes! Santino! Santino! Tulungan mo ako, Santino! Ate Rochelle? Si Ate Rochelle yun! Kailangan kong buksan yung pinto! Papapasukin ko siya! Baka kainin siya ni Jinda! Kakainin siya, Mama! Buksan natin yung pinto! Alaga natin si Jinda. Galit siya sa mga taong masasama. Mga taong magpapahamak sa ating dalawa, Santino. Kaya hayaan mo na si Rochelle. Hahanap lang tayo ng iba. Ayaw ko sa iba! Hindi po natin alaga si Jinda, Mama! Halimaw po yun! Lagi niya akong gustong kainin! Binigyan lang po ako ni Aling Lourdes ng pangontra kaya di siya nakakalapit sa akin! Papatayin niya po tayo tulad ng ginawa niya kay Papa at kay Emily! Papatayin din po niya tayo! Santino! Sino nagsabi sa'yo niyan? Bakit mo alam? Santino! Saan ka pupunta? Huwag mong bubuksan ang pinto! Bumalik ka dito! Bumalik ka! Aray! Hindi ko alam kung paano pa ako nakakatakbo kahit parang nabalian na yata ako ng buto sa pagkakagulong-gulong ko kanina. Mabuti na lang at nung nilundag ako ng sigbin ay bumulusok kaming pareho pababa at sandali ako nakalayo. Ang tutulis na mga kuko niya. Para siyang asong ulol na bigla na lang sumusugod. Buti na lang at umuulan. Walang liwanag ang buwan. Wala akong anino. Kung nagkataon, madali niyang masisipsip ang dugo ko sa aking anino. Natanto na ba ako agad ng sigbin? Pero umuulan pa naman. Mahina pang amoy niya ngayon at... Ate Rochelle! Ako po to! Mabuti po at naabutan kita. Nakita kita sa itaas ng mansyon eh. Akala ko iniwan niyo po ako. Diyos ko, Santino! Ano ginagawa mo rito? Hindi ka dapat pumunta rito. Hindi ka sasantuhin ng sigbin. Alam mo yan. Mabangis siya. Yung protection mo. Nasaan yung protection mo? Ibinalibag ko po yun kay Jinda kanina. Kaya nawala siya. Umalis na tayo rito, Ate Rochelle. May alam akong shortcut. Aray! Aray! Walang iya ka, sigbin! Bitiwan mo si Santino! Bitiwan mo siya! Ito, ihahataw ko sa iyo itong kahoy na napulot ko! Lumayas ka rito! Rochelle! Tumakas na kayo ni Santino! Ikaw lang bahala sa kanya! Hindi na kukontrol ang mga sigbin kapag umuulan kaya umalis na kayo habang nakuha ko pa atensyon niya! Rochelle! Tumakas na kayo! Umalis na kayo! Rochelle! Dino! Ano nangyari kay Santino? Goryo! Sinaktan ng sigbin si Santino! Hindi ko alam na pupuntahan niya ako para tulungan! Anong gagawin natin? Mabangis ang sigbin ngayon! Wala siyang nakikilala! Papatayin niya tayong lahat! Si Madam Imelda! Tulungan niyo siya! Ipinain niya ang sarili niya para sa amin ni Santino! Naroon ang mga taga rito para tulungan si Madam Imelda. Matindi rin ang naging pinsala niya. Muntik na kaming mahuli sa pagtulong sa iyo, Rochelle. Ako kasi ang unang sinugod ng sigbin. Halika, gamutin na natin ang mga sugat niya ni Santino. Aling Lourdes, nawala ang sigbin! Papatayin niya tayong lahat! Huwag ka mag-alala. Matagal na namin pinaghandaan ang oras na ito. Gagawin namin itataikan ang lahat para wakasan ang kasama ng sigbin na yan. Malapit na siya sa patibong na ginawa namin. Kailangan lang niya magpunta sa hukay na yon. Umuulan ngayon at inaanod ng tubig ang dugo sa mga sugat ko. Pero hindi kayang itago ng ulan ang amoy ng dugo na nagpapagutong sa sigbin. Kaya ako na magiging pain para pumunta siya sa patibong. Sigbin! Nandito ako! Puntahan mo ako at sipsipin ang lahat ng dugo ko kung gusto mo! Halika rito! Dito! Nahulog na sa pitag ng sigbin. Ngayon na, Goryo! Ihatis mo na sa kanya ang alam
sama-samang asin, bawang at meditadong langis at ang banal na krus na nariyan sa patibong. Opo, Tata Ekang! Ihahadis ko na! Eto na! Tingnan niyo ang sigbin! Nangingisay na sa sakit at parang nagingingalo na! Matatalo na natin ang sigbin na nagbigay takot sa lahat! Ano yun, Tata Ekang? Bakit may baril kayo? Mabuti nang magpakasiguro, Goryo. Mahiwagang nilalang ang sigbin, pero walang hindi napapatay ang bala. Hayaan mo at pagsikat ng araw mamaya, maglalaho ito na parang isang kadilimang natatapos pagsapit ng umaga. Sapagkat ang nilalang na nabubuhay sa dilim, hindi kailanman nananalo sa liwanag. Ate Rochelle, wala na po ba ang sigbin? Natalo na ba siya? Oo, Santino. Dahil sa katapangan mo, mabubuhay na tayo ng mapayapa. Wala na ang sigbin. Kaya simula ngayon, hindi na natin kailangang matakot. Tapos na ang lagim na dala ng sigbin. Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.